Ladies and gentlemen, acknowledging the arrival of Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Ladies and gentlemen, let us welcome our special guest, Honorable Senator Amy Marcos, for her message of support. Ang mga problema na hinaharap natin ngayon, ang katapat ay hashtag. Thank you very much. At maayong buntag sa tanan. Dako na akong kalipay nga anao ako diri sa inyong atubangan para celebrar ang 71st araw ng Zamboanga del Sur. Happy Fiesta! At duti Ilocano dito'y na mga bigat kada kayo amin. Ken syempre, salamalaikum, warahmatullah. Thank you. And to all of you, as we gather today to celebrate the 71st araw ng Zamboanga del Sur, we are reminded by the extraordinary and rich tapestry of culture, history, and the enduring spirit that represents all of us Filipinos. And of course, the most distinguished of all, our awaited Vice President Inday Sara Duterte. Nahadlok ka mo, pero hindi naman nag-i-Indian yan kahit kailan. Ano man ang mangyari, andyan pa rin siya. Of course, our Zamboanga del Sur Governor, Victor J.U., the two best-looking congresswomen today, First District Representative Divine Grace Yu, Victoria C.U., our 26 municipal mayors, the honorable board members of the province, ABC Federation President Alvin Lamosa, together with the kapitanes. Nasa na kayo? Ang mga kapitan, hain na. Ada, why thank you? Expired na kamo. 2019 pa. Ako lang ang nagpapa-extend, kata-extend. In-extend hanggang 2022, noong 2022, ginpa-extend ko na liwat, 2023. Ang masamang balita, nung kinausap ko si Bongbong, sabi ko, extend na ulit, kay araw ng patay naman ng October. Sabi niya, hoy, abuso na yan. Hindi pwede. Kaya, tuloy ang eleksyon. Ayan, hindi kinaya ng powers ko. Parang pumapalakpak naman yung mga tao, Divine, pag narinig yung eleksyon tuwan-tuwa, kaya may sekreto din Okay. SK Federation President Vergil Pilar. Ito ang tinuon nga SK. Ako, dati, kabataang barangay man, pero SK na. SK forever. Sangguniang Katigulangan. Ayan. Palakpakan kayo pa. Pare-pareho man tayo. To all the awardees for exemplary service, performance, and the most outstanding Sambusurians, fellow workers in government, distinguished guests, our General Bowen Masauding, our Colonel Jong Marie Albarico, the Western Mindanao Command Commander, our General Steve Crespillo, always present and correct, the Commanding General of the 1st ID, Tabak Division, General Anthony Nafarete, and the rest of us in law enforcement. It's a real joy to be here each time coming to Zamboanga. It's truly a sentimental journey. I say a sentimental journey because long ago, we used to come in the presidential boat. Itong dako nga yate ng Presidente ang Pangulo, RPS 77, dock here to inspect not only the roads and the school buildings, but better yet, to meet old friends in Zamboanga.
the late Mayor Arao of Pagadian, and Vice Mayor Dueñas. In fact, his daughter, Gladys Dueñas, is here with me today. Truly a sentimental journey, because back then there was very little here. And in fact, in August 30 of 1971, my father, the original first President Ferdinand Edrelin Marcos, signed Proclamation 896, 52 years ago, recognizing the charter city and the province of Zamboanga del Sur and proclaiming for the first time what is today, September 17, Araw ng Zamboanga del Sur. So I feel very much a part of the family that is Zamboanga del Sur, knowing full well that what you have here today is an agricultural powerhouse, already one of the biggest rice exporters among our provinces. We are also aware that you have had an aggressive school building effort. Back in the day, in the 70s, it was merely the Gusaling Imelda and the Marcos-type school buildings. Today, every municipality, every school has a science center. Long ago, we embarked under my father's administration upon the rural electrification of the Zamboanga Peninsula. But that was merely the skeletal core. Today, you have partners with the governor, all the co-ops joining so that every home will finally have not only power, but also water. So fueled by hard work, resilience, the unity of its people, kamo gyud ang tinuod na nagpalambo sa Zamboanga del Sur. Indeed, ini nga espesyal nga adlaw, atong pagahuna-hunaon ang pagpadayon sa pagtinabangay sa paglambo sa Zamboanga del Sur alang sa umaabot ng mga henerasyon. Pagtsagaan na lang ninyo ang akong Bisaya, kay waray-waray man ang accent ko. Nasabot naman kamo. Kahibalo kamo, mama ko, taga Leyte. Kaya waray-waray, waray-upay, nasabot na kamo, waray pera, gihapon. So, adi tayo today on our special day, and we will push forward with our many efforts to finally have a TESDA here in Zamboanga del Sur. Also, there is an effort. Also, I have filed Senate Bill 2011 for the Philippine Science High School to open in Labangan. Further, we want to provide better health services through Senate Bill 2005 for the Ramon Magsaysay District Hospital to finally and at last serve our districts. These are all efforts to help Zamboanga Peninsula, which in the end still has pockets of insurgency, but will soon be completely prosperous and quiet. In fact, this is not the first time we lend assistance. In 2021, nakapadala ako ng 22 million pesos nga ayuda dinhi. Kaya lang, wala pang pasyal kay lockdown itong COVID. Nakapandemonyo pa tayo talaga nun. Pero tapos na yan, 18 million we sent in 2022 for the help and assistance of Zamboanga. In this year and today, we shall be giving Pagadian City 3,000 beneficiaries at 2,000 pesos per beneficiary in the barangays of Dumagok, Bomba, Danlugan, Bogo, Gubang, and Alegria. Sunod-sunod yan hanggang matapos natin ang Labangan and Tambulig. So I hope makatulong ito, bulig-bulig na la, tabangan na la aton mga pobrehon, solo parents, seniors, and PWDs. So it's a real joy to be here indeed, as I said, and as we celebrate this milestone, let us not forget that every fiesta
is a time to meet old friends and to make new ones, and to recognize above all those who take care to make Zamboanga del Sur ever a better place to be. Our local heroes, unsung perhaps, are now recognized through your efforts. No one is unnoticed in this great province, and we are thankful for your service. Daghang kaayong salamat. Hinaot imbitaron pa ako ninyo usab sunod. Happy Charter Day. Happy Araw Zamboanga del Sur. Mabuhay kayong laghat. Daghan salamat. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Daghang salamat. Please take your seats. Palihog man lingkod. Daghang salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Una ako ang mga pagpasalamat. Una ako ang pagpasalamat sa ato ang lokal na kagamhanan dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur sa ilahang imbitasyon kanako nga motambong sa inyong celebration sa 71st araw ng Zamboanga del Sur. Daghan kayong salamat sa inyong pag-imbita kanako dinhi karon. Natagaan ko og oportunidad nga mobisita usab dinhi sa inyuha sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur para natagaan ko og oportunidad nga motindog sa inyuhang atubangan para makapagpasalamat. Ikaduhang pasalamat nako mao ang ako ang personal na pagpasalamat kaninyong tanan sa tabang ninyo, sa suporta ninyo, sa boto ninyo sa ako atong nilabay na piniliay. Ang ikatulong pagpasalamat, iyahang ginapaabot ang iyahang mainiton nga pagtimbaya sa inyohang happy 71st araw ng Zamboanga del Sur. Ginapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang iyahang pagbati kaninyong tanan. Ug ang iyahang pagpasalamat pod sa inyohang tabang sa iyahang kadaugan. Ang ikaupat na pagpasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nakabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo dinhi sa Zamboanga del Sur. Sa Mindanao, sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makatrabaho sa ato ang gobyerno. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Ang atuang tema sa dinhi sa Zamboanga del Sur mao ang HEARTS, HEARTS, Health, Education and Environment, Agriculture, Roads and Bridges, Tourism and Security, Beat Faster in Zamboanga del Sur. Kibaw mo, pagkakita nako nga duna moy gina-brand sa inyong kinahanglan buhaton dinhi sa inyong probinsya. Nakahinumdum ko sa ako ang panahon nga mayor ko sa amo ang syudad sa Davao. Kaniadto sa sa ako ang termino atong 2016 panganlan namo siya og biyaheng DU30, DU30. Gibutang namo didto ang 30 kabuok nga priority projects, prioridad sa lokal na kagamhanan aron didto nakatutok ang tanan nga trabaho sa gobyerno o tanan na resources na nabudget sa gobyerno para sa syudad sa Davao. Unya, sundan na lang sa mga tao kung unsa tong nabuhat na o wala pa tong nabuhat para sa syudad. Importante nga dunay ingana nga vision ang inyong lokal na kagamhanan, ang inyong gobyerno, aron kamong tanan makasabot mo kung asa padulong ang inyong syudad, asa padulong ang inyong probinsya. Siyempre kitang tanan ang gusto nato malinawon nga pagpamuyo sa ato ang mga lugar, sa ato ang mga balay, ang ato ang mga anak makaeskwela nga dili ta mahadlok
nga dunay mahitabo sa ilahang paglakaw padulong sa eskwelahan pauli sa balay. Mao nang kinahanglan nga dunay pagplano, dunay dalan nga makitaan ang mga tao nga mao ni ang kinahanglan nato buhaton. HEARTS, Health, Education, Environment, Agriculture, Roads and Bridges, Tourism, and Security. Dili siya layo sa gibuhat namo kaniadtong mayor ko sa syudad sa Davao. Pero tong nisaka nako sa Office of the Vice President, daghan na o gamay na ang opisina, dili na siya ing ana kadako nga pareho kag mayor sa syudad sa Davao. Dako na ang iyahang coverage pero gamay ang opisina, maong amuang pagamay pod, gipili na lang namo didto sa mga gibuhat namo o mga best practices namo sa syudad sa Davao ang dadon gidala namo sa Office of the Vice President. Nakita nako na agihapon mi education dito sa opisina sa Vice President, na agihapon mi environment and naami security. Ang edukasyon, maghatag una kog updates kaninyo sa Department of Education. Bag-o lang nahuman namo ang pag-review nga gisugdan sa administrasyon ni Pangulong Duterte sa leadership ni Secretary Liling Briones ang pag-review sa K-10 curriculum o katungdaan na curriculum. Kung makahatag ko og mubo nga summary sa nahitabo sa curriculum sa atoang mga estudyante kaniadto, daghan kaayo sila og ginatudlo og ginatawag nato og learning competencies. Ginatudlo nga ginaingon nila kini kinahanglan mahibal-an sa mga bata. Approximately 11,000 competencies ang ginaingon kaniadto sa nagbuhat sa curriculum na kinahanglan mahibal-an sa mga bata. 11,000 from grade 1 to grade 10. Mautong magsige na lang og tudlo ang mga maestra, magsige na lang og paminaw ang mga bata, pero wala nay assessment kung nasabtan bagyod nila o nakakaton bagyod sila sa mga gipang tudlo. So gibuhat nato sa review, gi-benchmark nato sa laing nasod. Nag-benchmark ta sa Singapore, nag-benchmark ta sa Australia. Unya gibalik nato siya sa basic. Kung unsa bagyod to'y kinahanglan sa isa ka grade 1, sa isa ka grade 2, hangtod grade 10, unsa bagyod iyahang kinahanglan matun-an. Og ang grade 1 to grade 3, mao lang na siya ang basic literacy o kinahanglan siya kamao musulat o mubasa. Ang grade 4 above, dinha na sila na kinahanglan nila masabtan ang mga ilahang gisulat o ang ilahang mga ginabasa, unya mahimo ng mas complicated ang mga lessons. So ingana lang ang ginapangayo sa basic education sa ato ang mga learners. Gikan sa 11,000 learning competencies, nahimong 3,000 learning competencies na lang ang grade 1 to 10. O ang grades 1 to 3 from 7 subjects, nahimo na lang 5 subjects ang tun-an sa mga bata. So mauna siya ang amuang update sa amuang ginabuhat sa Department of Education. Apil na dito ang mga mulo sa ato ang mga maestra, permi ni ana ang ilahang problema sa GSIS, ang ilahang pangayo nga duna sila'y break, kanang tinud-anay nga break nga dili sila kinahanglan paadtuon sa eskwelahan. Sa mga dili manggod dili insider sa Department of Education, ang atuang manggong mga teachers, wala na sila'y leave
naalang sila service credits. Dili na sila maka-leave. Kinsa ba yung mga maestra diri? Natay mga teachers? Mo di magsige mo ganaana din kay mga teachers din. Oo. Yes. So wala sila leave. Diri na lang ko makig-istorya kay kabalo naman mo. So wala sila leave. Mo nang magsige sila og pangayo. Pareho sa ato doon na tay 15 days nga vacation leave, doon na tayo 15 days na sick leave. Ang ato ang mga teachers, walay ingana. So kung mag-volunteer sila, tagaan sila service credits, katong service credits, mo na ilahang ginagamit para maka-leave sila. Mo nang balik-balik ang hangyo sa ato ang mga maestra nga ihatag sa amo ang tinud-anay na break. O amuan na siyang giistoryahan sa sulod sa Department of Education. Kuan lang ko sa inyo gamay. Unsa kalisod ang ako ang trabaho sa sulod sa Department of Education. Daghan sa ilaha, dugay na sa Department of Education. Dinha na sila nanigulang, daghan na silang mga na dito sa Muamam sa Central Office. Dinha na sila nag-establish sa ilahang career. And of course, daghan sa ilaha ang education experts. No, graduate sila og education, na sila masters in education, na sila PhD, mga doctors of education. So ingana ang ilahang hinanawan mahitungod sa edukasyon. Unya, pagkahuman, gikan mangugog pagkamayor, so dili academe o education ang ako ang background. So anad ko sa field operations. Mubuhat og polisiya, yes, pero pirmi na ako sa field kay mao manggod ang naandan nako as a mayor. Sumuadto ko sa mga eskwelahan, naga-school visit me since July. Pag makadawat mig ingani nga imbitasyon, kung dili Domingo, kung Monday to Friday siya, muadto mi sa mga eskwelahan, makigistorya mi sa mga maestra. Pagkahuman dito sa eskwelahan, tungaon na mo, makigistorya ko sa principal, unya naami assistant secretary na makigistorya sa mga maestra. Yan na pa, naamo ang pagbalik namo sa central office, makita namo, pare-pareho lang man ang ginasulti sa mga teachers kung unsa ang ilahang problema. Di siya magkalayo, siguro na isa, duha, lahi, diri ning eskwelahan ni tungod sa kultura sa lugar, kanang mga ingon ana, pero halos pare-pareho lang yun ang ilahang ginapangayo. Isa niya na ang ilahang break. So pagbalik namo sa central office, nag-request ko og sit down, pakig-istorya sa mga kauban nako sa Department of Education. Yaging na nako sila. Kinsa nagsulti nga bawal? Unang-una, kinsa nagsulti nga bawal tagaan og break ang mga teachers. So syempre, walay makatubag. Ingon ko, sige, tagaan tamog time, tagaan tamog oras. Tagai ko ninyong balaod nga nagsulti bawal maghatag og break. Wala. Sukad kaniadto. May nagsulti nga bawal maghatag og break sa mga teachers. So gingnan nako sila, pagbuhat namo, mo nang karong tuiga, dugay ni gawas ang school calendar for 2023 to 2024. Tungod kay nagsigig balik-balik ang papel gikan sa kong opisina pabalik sa opisina nga nagabuhat sa school calendar. Moadto sila, padala nila ang ilahang school calendar. Nya moingon ko, asa ang break diri. Kay nag-ingon man ka mo nga dili bawal ihatag ang break. Asa man ang break? So wala. So mobalik na pod. Ipabalik na pod nako dito. Nya moingon ko ingna sila nga buhatan na. So ilahan na pong sulat, ibalik na pod nila sa kuha. Unya pagbalik, mangutan ko, asa man ang break dire? Side note, asa ang break dire? Wala.
Pangutana po ko, kinsay nag-ingon bawal maghatag og break? Wala. Balik na sa ilaha. Ipabutang ang break. Siguro, sultian ta mo, mga ma'am ug sir, mga kalima may magsigig ana-ana. Di na lang ko musulti kung unsa na strand ang nibuhat ana. Pero balik-balik, anak ko, pagka-ending, magsugod na ang brigada eskwela, wala pa school calendar. Anak ko, sa ako ang kauban sa Office of the Secretary. Anak ko, di ba abogado man ka? Siya, Engko, sa akong pag-check, abogado man pog ko. Lingkuran tani. Anak ko, one day, ko lingkuran tani, kubuhato nato ang school calendar. Tapos ni anak siya magtawag ta og na taga DepEd, kanang dugay na sa DepEd. Ko ayaw na tawaga kay nagbalik-balik na maning papel good. We cannot afford na ma-delay pa ang school calendar kasi mao ang basihan sa pagplano ba. So gibuhat namo. Nagsugod mi og alas 9 sa buntag, nahuman mi alas 4, alas 5 sa hapon para sa department order sa school calendar. And then nabuhat na mo. Nagsige lang ihap-ihap, mano-mano og ihap, asa diri ang 30 days. Ang 15 days nga kuno VL, ang 15 days na kuno sick leave para sa mga teachers. And we were able to do it in one day. Nabuhat namo na nahatagan ang atoang mga teachers og 30-day break sunod tuig by end of school year. Ing ana kalisod makig-istorya sa mga tiga-Department of Education. Wala ka kasabot ngano nila ginabuhat, and most of the time, pagpangutan-on mo sila, ngano ginabuhat na ninyo, wala sila'y rason, wala sila'y explanation. It's the same. I'm sure madunggan na ninyo ang atoang mga maestra, daghan kaayo ginabuhat, wala na sila gatudlo. Moingon sila nga galuto mi para sa school-based feeding program. Nagadiworm mi og mga bata. Buadto ko giskwelahan mo ana ang mga maestra sa ako. Inday Sara, dili mi mga BHW, dili mi mga nurse, dili mi tiga DOH. Ngano man mi ginapadiworm og mga bata. Ngano apil man na sa amo ang trabaho. Pagbalik nako sa central office, ingani ka grabe gyud ma'am. Grabe gyud. Pagbalik nako sa central office, ingko ngano gadi-worm ta og mga bata. Kay kuno dili daw mag school-based feeding program kung dili mag-deworming. So ni anak ko, sa ato pa ani og dili na mawalaan og bitok ang bata, di nato napakaunon. Ingana lang ka common sense ba? In sila dili pod. So nganong gadi-worm man ta? Ihatag na ninyo sa City Health. Ihatag na ninyo sa Municipal Health Office. Kay sila may nakasabot og unsa nang ginabuhat sa deworming. So ingana ka ninako ma-explain sa inyo ang struggle sa sulod sa Department of Education. Kaniadto manggod, bago mi nagsabot ni Pangulong Marcos nga mudagan mi, nga magtandem mi, bago mi nagsabot, ningon ko sa iyaha, ingon ko, sir, pwede ba kung mudaog ka og presidente, maghangyo lang ko og trabaho, cabinet position, kay wala may ginabuhat ang Office of the Vice President. Wala man gyud siya proyekto, wala man gyud siya mga programa. Kung unsay gusto sa Vice President nga dadon ang programa, maunay ipadagan sa opisina. So ningon ko sa iya nga gusto ko mag Department of Defense. So nangutana siya sa ako,
nga na sabi niya, oh, wala may problema. Nga na siya, bisan unsay imuhang gusto, Inday Sara, basta mo daog lang tam. Makapromise ko sa imuha. Ni ana, kawa pa man ta mo daog. Pwede pati kaingnan, tanan nga gusto nimo. So, duha naman to akong gipangayo sa iya ha. Unang-una, Department of Defense, and apa ko isa nga gipangayo. Ingon siya, oo. Tong naana, ang nadaog nami, nakahuna-huna ko ng anak ko nga, ang Department of Defense manggod holds the military power. And then nakahuna-huna ko, basin manggod nga dunay huna-hunaon ang mga tao, nga lain ang pangutok, hugaw maghuna-huna, anang ingana ba, basin maingon niya sila nga na ako'y ginabuhat kontra sa Pangulo, kanang mga ingana. So nakahuna-huna kong ingana. Niya mo to ni ana, ningon ko sa iyahain ko, sir, pwede ba nga magkambyo ko og hangyo sa imuha? Karon nga ni daog na ta. Pwede ba nga magkambyo ko og hangyo sa imuha? Kunya pagkahuman, sa hearts, sa health, di man ko pwede. Kay dili man ko doktor, dili medical lang ako ang background. And then sa environment, lisod kaayo ang complicated kaayo ang issues sa environment. Pagkahuman sa agrikultura, dili nako strength, dili nako forte ang agriculture. Nota na siya DILG kay gikan man ka mayor. Yan ako, sir, wala man ko yung problema sa mayor. Pagka-mayor na ako, pero na ako'y problema kung labad sa ulo ang governor, dili ko ganahan makigistorya sa iyaha. Sa DILG, sila may nag-handle og mga local government officials. Ako dili ko. O niya, pagkahuman, tourism, ang tourism manggod, magsigig suruy-suruy, kay mao man na ilahang trabaho, di ba? Mag-promote sa mga laing-laing lugar sa nasod, yung mga ganahan, good og ingana, niya magsige og postura, kay syempre dapat kuan, nakaayos ka permi, ingana ang trabaho sa tourism. So nahulog, nga Department of Education na lang ang nabilin. Niya na ko, sir, sa Department of Education na lang, dali ra siguro na siya. Ana siya, o sige, niya na siya, wala ko'y problema, kay balo ko, kaila ko sa imuha. Imuhang mga anak, naa siya sa spectrum sa basic education, na ako'y high school, na ako'y middle school, na ako'y elementary, and dati na ako'y kinder, karon grade 1 na siya, so upat na sila kabuok, nga naat sa tanan sa basic education. So pag tako kaya kung pagmahay gyud. So tinuod lang. Mahay gyud ko. Kay ngano, nakahuna-huna ko ba? Sus na pa man di ay DOST. Uy, DOST nga gamay kayo nga opisina. Ang imuha lang kuan is research and development. Imuha lang paniguraduhon nga kanang we have that very strong na science, math and science education. Pagkahuman ang mga scientist nato, dapat funded sila sa ilahang mga innovation. Yan na naman ko din mo nang ginaingon sa Bisaya, nga nabasa naman ka, kaligo na lang yun, og taman yun, kuwaig sabon og shampoo. So, mao na ang updates namo sa Department of Education. Daghan pa na siya. We did our basic education report ni adtong January, and ang amuang basic education report will come every January until mahuman ang term ni President Marcos, mahuman ang amuang termino kung di ko niya pahuwaon sa DepEd. And sa environment, and sa health, sa Office of the Vice President, doon namin medical and burial assistance sa amuang mga satellite offices dinhi sa inyuha tuwa sa Zamboanga City.
ang amuang satellite office sa Office of the Vice President. Kining medical and burial assistance, dati pa ni nga project ni Vice President De Castro, Noli De Castro, and then carry over lang siya sa mga nisunod na mga Vice President. And gikuha po nako, gipadayon nako ang iyahang programa. And sa environment, if you can remember, or if you heard, doon nami pagbabago, 1 million bags and 1 million trees. Ang amuang kampanya ni kaniadto sa syudad sa Davao sa edukasyon, na ako as mayor, kampanya sa mga bata ug sa mga ginikanan. Importansya sa edukasyon ug ikaduha, importansya sa pagplano sa pamilya. Kay daghan sa mga pamilya nagbalik-balik ang kalisod sa ilahang pamilya tungod sa kadaghan sa anak. Ug sa security, sa seguridad, doon ako'y additional task gikan kay President Marcos as co-vice chair sa National Task Force to End Local Communism, LCAC, NTF LCAC. So mauna siya ang mga updates. E nakita na ako nga swerte kaayo ang probinsya sa Zamboanga del Sur kay kung unsa tong prioridad sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mausab ang makita nato nga prioridad sa probinsya. But pasabot naka-align ang inyong lokal na kagamhanan sa national government, sa 8-point socio-economic agenda ni President Marcos. So mauna siya ang mga updates nako gikan sa Department of Education, sa Office of the Vice President. And as a former mayor, gusto lang nako pod ma-share sa inyo ang importansya sa panaghiusa sa katawhan sa isa ka lugar. Kinahanglan unang-una, masabtan ninyo kung asa ang inyong lugar, asa ang inyong probinsya padulong. Mao nang doon na tay vision, doon na tay branding, mahinumduman sa mga tao. Mauni ang kinahanglan nato buhaton. Ikaduha, kinahanglan, pari-pariho ta og direksyon sa ato ang gusto makita sa ato ang lugar. Ingon ko ganina, after all, basic ragyod kaayo ang gusto sa mga tao. Ang gusto sa mga tao, malinaw nga pagpamuyo. Nga di sila mahadlok, makatrabaho sila, og tarong, makanegosyo sila. Nga walay mangayo, walay mangikil sa ilaha, ang ilahang mga anak makaeskwela o mabuhat nila kung unsa ilahang gusto para sa ilahang pamilya. So mauna siya ang destination kumbaga. Mauna siya ang target na sa biyahe sa inyong probinsya. And you'll never go wrong with your priorities. Kay maupod ni siya ang basic na kinahanglan sa katawhan o sa inyong probinsya. Ang panaghiusan ninyo sa likod sa gobyerno, sa likod sa inyong city government, municipal governments, provincial governments, maunay magdala og kusog og kalambuan sa inyong lugar. Magmadasigon kita. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag para sa isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran.